Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ayan, parang hindi maganda hapon niya. Pero anyway, alam po ninyo, napakabuti ho ng Diyos sa atin. Alam nyo nung sinabi nga ho ni Pastor Ricky kanina na ang ating Pangulo nagre-request po ng yung ating pong buong bayan tunay nga mag-ayuno. Ano? Kasi hindi rin ho biro yung ating pong dinadaan ng pagsubok. At nung nakaraan pong nangyari po sa Tacloban, siguro ho nahimok ho yung puso ng ating pong Pangulo na talagang tayo po'y sama-samang mag-ayuno. Kaya bukas po, mag-ayuno ho tayo. Kahit hindi ho tayo kasama doon sa national gathering, tayo po sa ating kani-kanyang lugar, hinikayat ko kayong mag-ayuno ho. Total, ang hamon lang naman po nila mula alas 5 hanggang kinabukasan na. So, alas 5 ng gabi. So, hindi naman ho siguro mahirap yung hindi na kayo kumain sa gabi. Ano ho? Parang malungkot kayo, ano? Hindi. Para ho, sa halip, ito ho, yung iba kasi nag-aayuno, hindi lang kakain. Pag hindi lang kayo kakain, ang tawag dyan, diet. Dapat magpe-pray. So pag nag-ayuno ka, mag-pray kan talaga. Ipanalangin mo na talaga. Pagkakataon na natin to be together as a nation to pray for this country. Amen? So, naasahan ko po, tayo po sama-sama ho. Kaya mapalad po tayong lahat na ito pong bansa natin ay kinakaugnay ho talaga ng Diyos. Ngayon, pangalawa ho, katulad ho, diniinan ho sa atin ni Pastor Ricky yung leadership conference. Ito po ay napaka-importanting bagay para sa atin. Una-una, nung nabasa ko na po yung aklat at napakinggan ko rin ho magsalita si Robert Morris at napakaganda. Sabi po nga niya, ito, sa kanyang pong aklat, nakakatuwa. Kaya ho ang tao po, normally, mga swapang ho tayo Tama ba? Hanggat maaari, kaya nga sa upuan, minsan ayaw natin ng katabi. Di ba? Kapag tinanong, sino dyan ang wala pang katabi para makasingit yung iba? Iba ho. Pinag-isip, sana wala. Sana wala, di ba? Hanggat maaari. Pero hindi ko sinasabing walang katabi, swapang ha. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, minsan tayo po as an individual, we want the best for ourselves. Ngayon po, sabi po ni Robert Morris, yung S, selfish, tama? Nagsisimula sa letter S. Tama po ba? Sino po ba ang nagsisimula sa letter S? Si Satan. Kaya po yung selfishness po is very satanic po yan. Pag ang sentro ng ating mundo ay puro sa ating sarili. At yung pong G, yung generous, saan po nagsisimula ang pangalan ng Diyos? God, di ba? Kaya being generous is being godly. Okay po? Kaya po, we encourage you kasi it is indeed blessed to give than to receive. Alam niyo po ba si Robert Morris, 18 kotse na ang pinamigay niya. Pastor yan 18. Kaya ho sa tuwa ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng helicopter. Type nyo? Ngayon, pag binibigay niya ng helicopter, walang gustong tumanggap kasi hindi marunong magpiloto. Kaya nga ako ngayon nagpaplanong mag-aral just in case. Pero yun po ang kabutihan ng Diyos. So I encourage you po to really attend for this coming leadership conference. If you think 1,000, kung hindi kayo makabili ngayon ng ticket at sabihin nyo, doon na lang sa araw kayo, mahal na. Nako, that's priceless. 1,000 is really nothing compared to the blessings that God has in store for all of us to have on that day. Amen? So tayo po magpasalamat sa Panginoon Diyos. Tayo lang po manalangin ulit. Panginoon, maraming salamat po. I know you heard the prayer of Pastor Ricky together with all the congregation. But we also pray, Father God, that we may all, with one heart, to listen carefully to your words. For we know, Lord our God, that you brought us here for a perfect reason, Father God. And that is to honor you. So I pray, Lord, to bring us with one heart to honor you. And I pray that your Holy Spirit will truly move in our midst freely. That your purposes alone will be accomplished. Father God, thank you, Jesus. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So ating pong pagpapatuloy, we're now doing a series on Genesis. At pinasimulan po ito ni Pastor Peter. Ang Genesis po ay napaka-importanting aklat. Ito po ang pinakamaraming atake sa buong mundo. Yung ibig sabihin, sa larangan po ng pag-aaral, ito yung the most attacked book. Bakit po? Kasi dito po nilalabas yung pong idea kung saan po tayo nagmula, kung saan nagmula ang lahat ng bagay sa daigdig na ating nakikita, na ating natatanaw. At yun po ay kontrang-kontra sa maraming tao. Ganun pa man, if we do not accept the truth of Genesis, we are also saying that we do not accept the reality of God. Kasi kung wala ho yung Genesis, wala hong saysay yung pagparito ni Kristo para mamatay sa krus. Kaya napaka-importante ho yan. At alam po ba ninyo, sa maraming tao, itong pinakamalungkot na mga bagay na mararanasan ng tao, yung mamatay kang hindi mo nakita ang iyong manlilikha. Nakarinig na po ba kayo ng mga kwento ng mga bata na hinahanap nilang mga magulang dahil hindi ho sila lumaki sa totoo nilang magulang?
And to them, it was painful because they never saw or they really had no chance to have a personal fellowship or encounter with the real parents. At dahil tayo po'y nilikha, kahit na hindi, eto mamaya ipapaliwanag ko yan, dahil ako naniniwala ako nilikha po ako. Kasi kung wala hong paglilikha sa atin at walang Diyos na naglikha sa atin, wala hong kwenta ang ating buhay, wala ho tayong patunguhan. Para bang wala tayong, kumbaga, bakit pa? Di ba? Kaya nga ang katanungan, kung talagang walang Diyos, bakit may tao? Pag-isipan niyo pong mabuti, bakit nandiyan ka? Di ba? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Bakit sa lahat pa, nandiyan yan? Kung accidentally lang naman na lumabas yan. Di ba? Parang pwede naman sanang wala na lang. Kaya ho, yung katanungan na yun, minsan ang hirap pong isipin kung paano ho tutugunan ng tao. Kaya ho, sa araw na ito po, napakahalagang bagay. God wants us to honor Him, our Creator. Kaya ang ating talakayin ngayong hapon, bago ho kayo matulog ng lubusan, honor God, your Creator. Okay? Bakit po honor? Ano bang ibig sabihin ng honor? Ang salitang honor, ibig sabihin po ay bigyan ho ng totoong galang, totoong parangal. Kaya pag sabi, parangalan mo ang Diyos, give Him honor. Ibig sabihin, bigyan mo siya ng kakaibang kalalagayan, bigyan mo siya ng matinding bigat. Ito po, para maintindihan natin. For example, para lalo nating maunawaan. For example, kayo po, paborito nyo si Kobe Bryant bilang basketballista. Halimbawa lamang. At naparito dito sa Pilipinas. At marahil kayo po'y maraming t-shirt. At yung nasulat, yung suot yung t-shirt, yung makita si Kobe na hindi sinasadya, Kobe! Ganyan, napasigaw ka. Kasi nabigla ka eh. Tapos, Kobe, can I have your signature, please, please? Di, nagmamadali. Tapos tumalikod ka pa. Pinapirmahan mo. Tama? Tama ba? Ngayon, pagtanggal mo ng damit na yan, bagamat yan ay ordinaryong damit lang, halimbawa lang, ordinaryong Hanford. Ayan, nilagyan na gano'n, ha? Hindi ko sinasabing pangit yung Hanford, sinasabi ko lang ordinaryong t-shirt compared to sa mga ibang gamit. Lahat yung t-shirt ordinary yan, parang pinirmahan, Kobe Bryant. Pag uwi niyan sa bahay, yung t-shirt na yan, hindi na magmumukhang ordinaryo yan. Maaring ilagay mo pa yan sa kwadra. Tama? Kasi may pirma yan eh. Naintindihan natin. Yun ang ibig sabihin. You are setting God above every other things in this world. You are putting Him high and above anyone else in this world. Because He is to be honored. Ngayon, kapag ginagalang mo ang Diyos at nakikipag-usap ka sa Kanya, anong gagawin mo? Naalala ko, nandyan po ako sa medical station, dumating po yung doktor. Pag sabi, Pastor, si doktor po, tumayo po ako. Ba't po kayo tumatayo? Bilang paggalang ko na kayo po ang doktor na nagsisilbi ng volunteer dito. Amen? Tama ba? And sabi ng Lord, give honor to everyone. Kaya napansin niyo po, naalala niyo ho yung pinakita ho ni Pastor Ricky nung isang linggo, yung signage na full parking na tinanggal. Naalala niyo? Marami po nagrereklamo pa. Ba't hindi nakita yung plate number? Naku, huwag kayong mag-alala. Alam yung plate number. Kaya lang hindi naman nating intensyong hiyain ang sino mang tao. But to remind everybody that we are to honor one another. Tama? Alam niyo, isipin niyo ito ha. Kunyari yung traffic nagta-traffic sa ating sa harapan. Inisip niyo, kung naisip niyo na siya ay may-ari ng halimbawa ng malaking kumpanya at nagkataon siya palang boss mo, babastusin mo? Di ba? Eh marami sa atin, hindi natin alam yan. Yung mga volunteers po yan, akala nyo parang mga walang ginagawa sa buhay, hindi totoo yan. Yan po ay mga may-ari ng sarilang kumpanya, and yet they were willing to volunteer to help us to have a comfortable way of parking, finding a way out of this place, di ba? Yung mga ushers, pag nakita nyo, baka akala nyo, kaya kulong komo verde yung kanilang korbata, ay parang walang kakwenta-kwentang mga tao yan. Hindi ho, yan po yung mga negosyante, yan po yung mga nag-volunteer, dahil gusto ho kayong pagsilbihan. Amen? Ngayon, komo ba, ganito na lang kami, pwede nang hindi maggalangan? Hindi po. Tingnan yung katabi nyo. Tingnan nyo lang. Sabi ng Diyos, igalang mo ang taong yan kung ginagalang mo siya. Tama? O, tingnan nyo, kalabitin nyo. Ayan, gising ka na. Magbigay galang ka din, ha, sa katabi mo. Okay? Nakapaka-importante. Now, let's continue. Now, tandaan natin, bakit ho your Creator? You need to understand this. In the beginning, sabi ng Bible, God created the heavens and the earth. Ulitin po natin, sabay-sabay. In the beginning, God created the heavens and the earth.
Alam niyo po ba kung gaano ka-importante ito? Kasi alam po ninyo, sabi ho ni Ariel Ross, God never performed a miracle to convince an atheist. Because His ordinary work provides sufficient evidence. If you look at the heavens, sabi niya, by just merely looking at the creation of God, sabi niya, imposibleng masabi mong walang Diyos. Imposible. Mamaya, papakita natin ng konti. Kasi sabi ng Bible, look at this, the heavens are telling of the glory of God and their expanse is declaring the work of His hands. Bakit po? Sobrang lawak po ng daigdig eh. Sobrang lawak. Parang imposibleng, sabi ng Diyos, yun pa lang, makikita mo na yung Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi ho nila, bakit sa siyensya? Sabing ganun, hindi daw yan nilikha lang. Yan po ay mayroong pagsabog at pagkatapos nag-evolve. Bakit sabi ng siyensya? Di ba kontra sila? Hindi ho sila kontra. Sabi nga ho ni Albert Einstein, tinuring pong pinakamatalinong tao noong 100th century. Naintindihan po? Ngayon, para sa susunod po, itong nakaraang, dekada, sabi niya, nakaraang century po, sabi niya, ito yung pinakamatalinong tao. Hopefully po, sa mga dating na taon, ikaw naman. Ano sabi niya? Science without religion is lame. Sabi niya, religion without science is blind. Hindi ho sila magkakontra. Sila po ay magkatuwang. Bakit? Para maintindihan ninyo yung context ng Genesis, yung Genesis po sinulat ni Moises. Nung sinulat niya po yan, hindi niya po yan sinulat dahil nandoon siya nung panahong nilikha ng Diyos yung langit at lupa. Naintindihan po? Nung sinulat niya yan po ay ibinunyag sa kanya ng Diyos. It was revealed to him. Naintindihan natin? Now, ito po yung nature ng ating kaalaman. The revelation and nature. Yung nature po, yan ang ating paraan para maintindihan natin yung nature. Yan po ay para sa magitan ng agham or pamagitan ng siyensya. Nasusundan natin? Naunawaan pa? Okay, kasi alam ko medyo malalim ito, kaya nung pinasimulan ni Pastor Peter, yung iba sa atin, nakita ko natulog eh. Hindi na nga ako nagpakita eh. Sayang nga, sabi ko, sana i-video din, kapareho nung sa sasakyan. No, i-video rin ganyan, uy, tulog na siya. Tapos pero ihele-hele, tulog. Tuloy mo na. Now, balik tayo. So, ibig sabihin, itong nature na ito, paano mo pagmamasdan at aaralin ng nature? Sabi ng isang biologist na si Jack Wood Sears, ito daw po, science deals only with that which is timeless, repeatable at will, dependable and universal. By this I mean that a scientist doing an experiment works only with those phenomena that are the same today as they were yesterday and as they will be tomorrow. It cannot deal with the thing that happens only once. For science relies for verification not upon one experiment, but on repeated experiments, and science is the laboratory does this experiment today and expects to be able to do it again tomorrow with the same result. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, pag sinabi mong science, mauulit-ulit mo, mauobserbahan mo. Kasi obserbahan mo yung nature eh. And from there, maintindihan mo, ganito pala nangyayari. Ganito pa nangyayari. Pero paulit-ulit ha. Pero kung nangyaring minsan lang, hindi siya science. Naunawaan po. Kaya, yung revelation at saka yung science, magkatugma. Para ma-confirm mo yung revelation, mababasa mo sa science. Para maintindihan mo yung science, kailangan mo yung revelation. Naintindihan po natin. Now, tingnan natin, isa-isa. Kasi dalawa pong paniniwala ng tao, okay? Sa kasimulaan ng ating buhay. Sabi nila, pamagitan ng evolution. Pag evolution, ibig sabihin, aksidente lang yung buhay. Okay po? Tingnan yung katabi nyo. Aksidente ba yan? Mukha lang na aksidente. Pero hindi siya aksidente ha. Bakit? Napakagrabe yung design eh. Napakagrabe ng design. Subukan nyo lang tusukin yung mata niya, pipikit ng kusa eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Now, tingnan natin. Sabi niya, yung kanyang layunin, walang layunin, no purpose. Kaya magtataka ka, bakit may matangkad, may pandak, bakit ganun? Kasi walang purpose eh, kung nag-evolve ka lang. Naunawaan po. Now, tuloy tayo. Walang standard ng morality. Hindi mo na alam kung ano yung mali at tama. Kaya pag ikaw po ay, ibig sabihin, kapag ikaw po ay ninakawan, hindi ka pwedeng magalit. Kasi wala namang standard ng moralidad eh. Tama? Kung ikaw ay sinampal, hindi ka pwedeng magalit. Kasi kung kagustuhan niyang manampal, aksidente lang naman tayo lahat dito, di ba? So gawin mo lang kung anong gusto mo. Kasi sabi nga nila, huwag ka lang makaagrabyado ng tao,
Walang problema. Sabi, totoo niyan, walang taong hindi nakakaagrabyado. Iba nga, mukha pa lang natin, agrabyado na eh. Hindi, totoo lang. Minsan tingin mo pa lang, parang nakakaagrabyado ito ah. Nakuha ninyo? Now, kung hindi yan, sabi niya, yung values, yung pinaka-values ng tao, very relative. Very relative. Kung gusto na magulang mo mag-aral, hindi mo pwede sabihin, teka muna, isa hindi ko gusto mag-aral eh. Kasi nga, wala naman tayong purpose. Kasi nga nag-evolve lang tayo. Malay mo, baka bukas makalawa, hindi ka na tao. Kasi mag-e-evolve ka eh. Tama? Hindi titigil eh. Now, yung behavior natin, hindi na pala. Wala na magagawa. Yan na yan. Ibig sabihin, walang magka-question sa iyo kasi wala namang standard. Ngayon, ang kabilang banda, kung marami sa atin, naniniwala ko, we are created. Now, if we are created, there is a creator. Amen? By design. And if we are created, life has a purpose and meaning. Alam niyo po, tinanong ko ng matagal yan sa akin. Sabi ko, Lord, ba't niyo ako nilikha ng ganito? Bakit hindi ako kasing gwapo ng mga kaibigan ko? Kasi isa sa mga kaibigan ko, kilala, sa artista siya. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sabi ko, Lord, bakit hindi niya kasing tangos ng ilong man lang niya? Di ba, siya po, hinahangin, parang gumagalaw yung ilong eh. Ako lumapag na yung aeroplano, walang kayanig-yanig. Napansin niyo ba yan? Tanong, ba't siya matangkad? Ako maliit. Minsan, anong height mo? Parang, bakit siya mataas ako maliit? Parang unfair ang Diyos, kung sakali man, di ba? Pero may purpose ang Diyos eh. Sabi ng Diyos sa akin, hindi naman kita tinawag maging artista. Oo nga, no? Kasi kung tinawag ako artista, baka ganun din ang anyo ko. O, tama ba? Kaya wag ka nang sumama ang loob, hindi ka tinawag na artista. Ikaw ang mas mahayaman. Ikaw ang nanonood sa mga artista. O, tama? O, tuloy tayo. Tapos sabi ganoon, ito pa. There are moral standards. Kaya alam mong hindi pa pwede ito. Hindi maaari yan kasi merong batayan ng moralidad eh. At merong dapat na determinadong kapapahalaga sa bagay-bagay. At siyempre, yung ating behavior, apektado. Tama? Tama po ba? Now, para mabilisan lang, sabi nga ni Hitler, for example, pasensya na kayo, nagkagulo-gulo yung letra niya. Si Hitler, for example, sabi niya, naniniwala kasi siya sa evolution. Sabi niya, as the most forceful weapon against traditional religion. Yun ang sagot niya, para masira yung paniniwala sa reliyon. Ito sabi niya, if you tell a lie long enough, loud enough, and often enough, the people will believe it. Basta, paulit-ulit mo lang. Kahit hindi totoo yan, paulit-ulitin mo lang. Maniniwala rin sila sa kasinungalingan. And sabi niya, people are most likely to believe a big lie than a small one. Kaya sabi niya, kayong bagay na to, sabi niya, kung kalisinungalingan to, itodo mo na. Mas maniniwala sila. Grabe, no? Kaya naman, sabi niya, let me control the textbook and I will control the state. Ito po yung nakakatakot na pangyayari. Mga magulang, huwag kayong matulog. Mga anak, makinig kayo mabuti. Alam niyo po ba, yung palaka, pag nilagay mo sa mainit at kumukulong tubig, tatalo na agad yan. Pero kung uunti-untiin ka na hindi mo namamalayan, na yung temperatura unti-unting tataas, mananatili ka doon na hindi mo mamalayan, patay ka na. Ganyan magluto ng balot. Alam niyo? Hindi ho yan binibiglang mainit. Dinadahan-dahan. Para yung balot na walang kinalaman, hindi niya namamalayang, patay na siya. At bukas makalawa, kinakain ninyo. Nakain niyo? Kasi nga inuunti. Yan ang nakakatakot. Because now, the world is taking over our textbook, telling us lies about how we have begun, telling us lies how people in life begun, even if they cannot prove it. Tingnan ninyo kung paano makakatiwala. Tingnan niyo po halimbawa yung Grand Canyon. Kanya, pag pinasabi ng Grand Canyon, okay, yung Grand Canyon, bakit nagkaroon niyan ganyan? Most probably may tubig na talagang rumaragasa, kaya kung kaya't nagbuo yung mga ganyang formation. Pero pag sinabi mo, ito, halimbawa, okay, totoo yan, mukhang ganyan, mangyayari yan. Pero kung sabihin natin, itong sa faces ng Rushmore, yung bundok ng Rushmore, at sabihin natin, paano nagkamukha dyan? Hindi mo sabihin, dinaraanan ng malakas sa tubig yan at nagkaroon ng mukha. At eksakto pa, mukha ng mga pangulo. Ang galing ano, pero hindi obra. Kailangan yan, meron talagang umukit niyan, may nagdisenyo niyan. Tama, mali? Nasusundan po, hindi pwedeng umaksidente lang yan, sumabog na buong mukha. Kaya palang ibang mukha natin sabog-sabog. Hindi kasi nga hindi obra eh.
Now, tuloy tayo. Kaya tingnan niyo po epekto ha. Pag yung kasinungalingan pumasok, masamang epekto sa behavior. Tingnan niyo si Dylan Klebold and Eric made a video prior to the Columbine shooting. Kilala niyo itong dalawang to? Yung Columbine shooting, sabi niya nun, he, a football player, doesn't deserve the joy evolution gave him. Galit na galit siya. Sabi niya, hindi naman nag-evolve na lang, ganito pa yung baba ko. Kawawa yung bata. O sabi ko, kung ito alam niya yung dahilan niya sa buhay, hindi siya magsisisi malaki baba niya eh. Kung si Babalu nga eh. Kilala niyo si Babalu? Ay, iba sa inyo, hindi na kilala. Ang babata nyo. Kasi nung sanggol ako, napapanood ko siya. Hindi, alam niya, yun ang kanyang source of income. Di ba? Kung wala yun, hindi siya kilala. Naintindihan? Kaya, minsan iisip natin, walang kwenta yan. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan ng kutsara eh. Pansubo sa ibang tao. Now, let's continue. Sabi, look up for his joy. It won't be on his body. Look at this. And sabi niya, their clothes may give you a clue to the thinking of these teenage murderers. The autopsy report for one of the killers documents that on the day of the tragedy, he was wearing black combat boots, a black glove on his right hand, and a white t-shirt with the inscription, Natural Selection, on the front. Grabe, no? Look at the effect. Kaya nga pinagpapatay eh. Alam niyo ba isa pa nga pinatay nila? Yung Christian. Kaya tinatanong nila, do you really believe in God? At yung babae, because she claimed to have believed in God, binaril. Bakit? Kasi nga apektado sila eh. Kaya alam niyo, kung sasabihin niyo, paano yung mga scientists? Hindi ba nila inaral yan? Siyempre, inaral naman mga scientists yan. Bias naman kayo kasi baka naman tinitingnan niyo, other side lang. Hindi, tingnan niyo. Sabi ni Chandra Wickham-Mangsi, sabi niya gano'n, admits that the Darwinists are acting on blind faith. When it comes to spontaneous generation, he observes, the emergence of life from a primordial soup on the earth is merely an article of faith that scientists are finding difficult to shed. There is no experimental evidence to support this at the present time. Indeed, all attempts to create life from non-life, starting from pasture, have been unsuccessful. Inaamin naman nila eh. Kaya ito pa sabi niya, microbiology, si Michael Denton, sabi niya nun, the complexity of the simplest known type of cell is so great that it's impossible to accept that such an object could have been thrown together suddenly by some kind of freakish, vastly improbable event. Such an occurrence would be indistinguishable from a miracle. Isa pa, bakit nga? Ito, sabi para makita niyo lang mabilisan. A theory universally accepted not because it can be proven by logically coherent evidence to be true, but because the only alternative is special creation is clearly incredible. Ano sinasabi niya? Ayaw namin maniwala sa may creation. Ayaw namin na may creator. Gusto namin, wala. Kaya, kahit hindi ito ma-prove, paniniwalaan namin to. Ano tawag dyan? Tuloy tayo. Sana lang. I suppose the reason why we leap at the origin of species is that the idea of God interfered with our sexual mores. Isipin nyo, yun ang sinasabi ni Julian Huxley, yung head ng UNESCO, sabi niya, kasi naman kapag mayroong may moralidad, bawal na kaming pumalipat-lipat ng kung sino-sinong babae. Naintindihan? Tinulugan nyo na ako Kapatid, ito sinasabi sa inyo, bakit ko inuulit-ulit ito? Huwag ho tayong maging gullible sa buhay. It will affect our future. Nasusundan po, sabi ulit ng kanyang yung kanyang sunod na descendant, sabi niya, I had motives for not wanting the world to have meanings. Bakit? Para mabilisan lang, because it interfered with our sexual freedom. There are scientists who understood clearly what's wrong. Kanya lamang, ayaw nila kasi maapekto ng kanilang buhay. So tayo po, ano pong ating gagawin? How can we honor God after knowing that these are basically lies? Hello? Naunawaan natin? Alam nyo ito, para mabilisan lang tayo, ang evolution is not really science. It's a theory, and it's not scientific, because it is indeed a philosophy. Kaya sabi nga ni Carl Sagan, this, referring to evolution, is still a statement of faith. Naunawaan po. It's a religion without a revelation. It is just a religion of assumptions. By faith. Mamaya, kaya alam nyo, mabait ang Diyos. Bakit? Pag hindi mo nakilala ang Diyos ng tama, your Creator, your eternity is at stake. Sabi mo sa katabi mo, dawit ang eternity mo. Sabihin mo para magising. Sabihin mo kung nagmamalasakit ka.
Pag hindi mo nakilala ang Diyos, yung eternity mo dawit. Bakit? Tingnan nyo ha, sabi ni Kristo, this is eternal life. Minsan akala natin eternal life, parang wow, pag nabuhay ako, ito na, magkakaroon ng buhay sa langit. Hindi. This is eternal life, that they may know you, referring to God, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Imagine kung hindi mo makilala ang Diyos. Ngayon pa lang sa lupa, hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo. Bakit? Wala kang eternity. Kasi yung eternity is a state of life. Ito yung, ibig sabihin, ito maintindihan nyo ito pagka yung, ewan ko, sino dito mga nanligaw na? O na in love? Pakita sa kamay, huwag kayo mahiya. Nag-asawa na kayo, di pa kayo in love? Ano ba yan? Anong ginawa ninyo? Napikot ba kayo? Ano? Di ba naranasan nyo ma-in love? Naranasan nyo na parang ayaw nyo maghiwalay? Hahatid nyo yung girlfriend nyo. Tapos pagdating nyo doon sa tagal nyo mag-uusap. Mamaya alas 12 na, sabi niya, uwi na ako kasi gabi na eh. Kasi ano sasabihin ng girlfriend mo? Aga pa eh. Di ba? Ganun pa. Aga pa. Ngayon sasabihin mo, o sige. Tapos pagdating ng alas 2, sabi niya, o sige, uwi ka na. Ingat ka. Kita mo kahipokritohan na yan? Ingat ka, alas 2 na umaga. Tapos pagdating sa bahay, tawag ka ulit ha. Parang walang katapusan. Kasi yung oras hindi sapat. Dahil yung kailangan mo walang hanggan to enjoy such love relationship. Amen? Yan ang sinasabi ng Diyos. If you don't recognize your Creator and fail to know Him, kawawa naman yung buhay mo. Walang excitement. Pagpasok mo sa trabaho, tatamad-tamad ka. Bakit? Kasi wala ka naman, nagtatrabaho ka lang naman para kumain eh. Para ka na nag-i-evolve. Bukas makalawa, uud ka na. Ganun lang iniisip natin. Pero ang utak ng Diyos, hindi ganun. Ang utak ng Diyos, if you know your Creator, your life will always be excited. Why? Because you are acting in love with the one who created you. You will always be excited to know Him. You will be excited to know His Word. Kasi tingnan nyo, pag in love ka, parang walang kulang ang oras, basa ka ng basa. Yung simple text na yun, maya binabasa mo. Maya. Kaya alam ko maraming tao dito, hindi in love kay God eh. Bakit? Kahit hindi sila naniniwala sa evolution, wala silang unay na tagpo sa Diyos. Bakit ko nasabi? Hindi nga sila in love sa mga notes ni God eh. Sa mga text messages niya sa'yo. Yung mga sinasabi niya sa'yo through His Word. Pinadala niya na, hindi nga natin binabasa. Tapos sasabihin natin, I want to know my Creator. No, you can't. Because you're not in love with Him. You never even recognize of honoring Him by understanding His Word carefully. Kasi kung ino-honor mo yun, every words, pinakikinggan mo ng tama. Hello? Tingnan mo ulit yung katabi mo. If He honors God, you will listen carefully and not sleep. Be honest. Sorry ha? Kasi bakit? Paano kung ano-ano nasa, nagising ka na lang, ang Diyos, patay ka. Nagising ka doon sa patay. Paano? Hindi mo nakita yung love ka ng God. Ito napaka-importante. Tingnan nyo. Kaya ito sabi ng Diyos ha. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish hearts was darkened. Professing to be wise, they became fools. Mangmang. Kala lang, naintindihan nila lahat ng bagay. Mali ka. Alam nyo, kung nainggit ka sa mga mayaman, ito lang panoorin nyo, kung mayaman sila, ito tanongin nyo, kilala niya kaya yung Creator? Pag wala, kahit anong yaman niya, hindi mo siya kailangan kainggitan. Kasi hanggang lupa lang yun. Pagdating mo sa eskwelahan, ikaw aral ka ng aral, hindi ka nag-o-honor. Yun ang dadaya, pero sa honor. Huwag mong kainggitan niya, kung hindi niya kilala ang Diyos, wala rin kwenta yun. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kunyari, naglalakad ka, sayang, sana man lang magkakotse ako. Tapos yung kasama mo, talagang puro luxurious car pa, tapos yung gamit pa, nakakamaro. Hi. Kung hindi niya kilala ang Diyos, wala rin kwenta yun. Wala yun. It's useless. Why? They thought they're wise, but really, they became fools because they did not consider eternity. Hello? Bakit ko nasabi? Ang ikli ng buhay natin sa lupa. Para i-compare mo sa eternity, ang Diyos ang plano niya, eternity eh. Di ba? Kaya tinan yung kapangyarihan ng Diyos, you just don't understand. To some people, they didn't realize how great our God is. Isipin nyo, yung presidente, pag nagsabi niyan, gawin mo ito. Minsan, hindi pa nasusunod eh. Kasi ang tao makapangyarihan, salita pa lang, sumusunod na lahat, tama? Ang Diyos, grabe ha. Nung nilikha niya yung mundo, by just mere words, let there be light. Day one yun ha. Let there be light, and there was light.
Can you imagine? Para lang mabuo yung light na yan. Mama, explain ko pa. Pero ito, grabe, by words lang, kung mag-create ang Diyos. Hindi siya, napansin niyo ba? He never fashioned anything. Ang ginawa lang ng Diyos na ganyan, yung babae. He fashioned the woman. Pero the rest, by words lang. Let there be light. Ganyan, no? Grabe, no? Let there be an expanse in the midst of the waters to separate the waters from the water below. Imagine, pinaghiwalay niya yung tubig sa baba at tubig sa taas. Na-enjoy niyo ba yung lunar halo? Alam niyo bakit may lunar halo? Dahil yung atmosphere sa taas na nag-yelo, nagbe-break, kaya nagpo-form siya ng halo. Can you imagine? Yun ang dahilan kung bakit may water sa taas eh. Naintindihan po? Natuloy pa natin, sabi niya, let there be waters below to heaven and gathered into one place and dry land appear. Na initially, alam niyo ko, yung sinasabi lang continental drift, initially yung creation ng Diyos, hiniwalay niya yung lupa, sama-sama yung lupa. Yung dagat, sama-sama. Grabe, no? Tuloy tayo. And sabi niya, and let there sprout vegetation on the third day. Because sabi niya, magkaroon ng halaman. Sabi niya, and let there be lights. Tapos ano pa sabi ng Lord? Amazing, sabi niya, puro, let there be. Words lang. Alam niyo, tatlo silang nagwo-work. Napansin niyo ba yun? May tagasalita, and the Word who was with God, and who was God, everything was created by Him and through Him. Siya yung sinasalita, let there be light. Let there be an expanse with waters above and below. Grabe, by words. Pero si Lord, pag sinabi sa'yo, don't sleep! Hindi kaya. Bakit? These creatures, or yung world, space, time, matter, they all obey God. But human beings, they don't care. Because they don't honor God. Kaya nung si Jesus Christ, yung bumabagyo, sabi niya, be still. Yung bagyo, yeah. Biglang nag-still. Pag yung tao, be still and know that I am God. Worry pa rin ng worry. Ano ba gagawin ko? Hindi ko pa alam kung ano. Hindi ko alam kakainin ko. Saan nakukuha ng pagkain ko? Hindi ko alam. Sasabihin ng Lord, di ka ba talaga magre-relax? Gusto mo ma-relax ka sandalian lang? Buti na mabait ang Diyos. Hindi siya kapareho ko. Kung ang Diyos kapareho ko, gusto mo na relax? Pum! Patay. Nakuha nyo? Tapos na, relax ka na. Hindi, ang Diyos, mabait ang Diyos eh. Anak naman, kailan ka ba magre-relax? Mamamadali ka niyan. Di ba? Agad, by words lang. Amazing si God. Kaya alam nyo kagad, yung taong honors God, ito, they listen to His words. Because every time He speaks, something happens. Amen? Kaya pag nagpe-pray kayo, tandaan nyo to ha. Pag nag-pray kayo, don't just pray. Listen to what God will say. And surely, something will happen. Amen? Alam nyo, kung meron ako, every time magpe-pray ako, tatanong sa, ba't ang tagal mo mag-pray? Kasi minsan po, inaabot ako ng umaga, minsan 3 oras na, minsan 2 lang, ganyan, depende. Kaya hindi ko sasabihin ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pag walang sinabi ng Diyos, ang hirap. Ang hirap sumulong. Kasi when God speaks, something will surely happen. Naalala niyo, pinento ko to sa inyo, ewan ko sa prayer and fasting, wala yung iba sa inyo, pero nung panahon na yung Pangulo natin, hindi ko sinasabing hindi siya magaling ha. Sinasabi ko, magaling siya, kanya lamang, hindi siya yung tamang Pangulo para sa panahon na yun. Alam nyo, takbo agad sa mountain, pray ako, Panginoon. 3 araw po, nagpapasting ako, Lord, paltan nyo na po, please. Paltan nyo na po, please. Walang clue na mapapaltan. Walang ka-clue-clue na mapapaltan. He was so famous, he was known. Alam mo nangyari? Pagbago ko bumaba, sabi ng Diyos, I will replace him. Totoo? Di ba? Kasi yung basa ko sa mga kings, pinapaltan. Sabi ko, Lord, thank you. Alam kong papaltan mo. Alam niyo, a matter of weeks lang, biglang may tumayo against the person. Tapos nilitis na sa Senado. Hanggang sa paglipas ng ilang panahon, napaltan. Totoo ang Diyos eh. Hello? Ito pa, parang hindi ko kayo maniwala. Yung kaibigan ko, yung bahay na tinatayuan ko ngayon, yung lupa, sabi ng kaibigan ko, sige, yan na lang bilin mo. Pray when able. Itong kaibigan ko naman, napakabait. Pray when able. Sabi ko, sige, babayaran ko. So, konti na lang utang ko, mga less than 500,000. Eto na. Namin, nagkikwentuhan kami. Hindi siya naniningil, ha? Nagkikwento lang kami dahil, siguro may problema rin siya. Sabi niya, medyo kapos ako, ganyan. Napapray ako. Sabi ko, Lord, kawawa naman tong kaibigan ko. May problema sa pera. Tapos ito ako ngayon, hindi pa nakakabayad. Naintindihan niyo po yung sabihin? Pray ako, Sabado. Lord, leadership conference nun eh. Ay ko, Lord, penging pera.
pambayad. Please. Sumagot ang Diyos, I will provide. May words. And God spoke. Alam mo kung nangyari? The following day, to make the long story short, merong taga-Palawan, pumunta dito sa Maynila. Sabi niya, Brother Bong, kinamayan ako. Pag kamay sa akin, may cheque. Sabi niya, checkin mo. Pag check ko, alam niyo ano? ₱250,000. Bakit mo ito binibigay sa akin? Sabi ni Lord sa akin, kahapon. Sabado yun, ha? Pag sabi ni Lord, kinausap siya. Buti na lang si Lord nakikipag-usap at buti nakikinig siya. When God speaks, something happens. Amen? Kaya alam niyong may relasyon kayo sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nag-uusap kayo eh. Alam niyo bakit? My sheep know my voice and they follow me. If you are not hearing God and you are not following God, for sure, maybe, ito, malaking pakitiwala ko, you are not yet part of His flock. Because I know my sheep, the Bible says. I know my sheep. They follow me. They listen to my voice. Amen? Kaya marami they claim to be religious. They come and go, attend services, but no encounter with God. There no encounter with the real Creator. Kasi yung Creator natin still lives. He is from from eternity past unto eternity future. And now, He is with His people. Amen? Kaya ito, tinan nyo ha. Alam niyo ba yung light na ito? Let there be light. Ang laki ng grabing problema niya. Kasi yung light na yan, akala natin yung liwanag na yan, light lang, hindi. Ang daming involved dyan. Ang daming kasama niya. Merong shortwave, infrared, x-ray, dami-dami. Kaya sabi ko sa pag-aaral, sabi ni J.J. Thomson, siya po yung nanalo sa Nobel Prize for proving electrons were waves. At sabi niya, yung anak naman niya, again, awarded the same thing. Sabi niya, bakit? Kasi proving that the electrons are waves. They prove it. At sabi niya, yun doon lumabas yung quantum physics. Amazing si God. Ilaw pa lang yun ha. Kaya minsan pag nakita mo, pag bukang liwayway, pag magpasalamat ka na, Lord, salamat po, yung mga waves na ito, hindi ko man nakikita, I know it's real. Amen? At yun ay bigay niya sa'yo ng Diyos. At alam niyo po ba, sabi ng Biblia? Ano sabi ng science? The second law of thermodynamics. Sino nakakaintindi nun? Be honest. Pakita sa kamay. Tingnan nyo, hindi nyo naintindihan. Usap tayo ng usap. Thermodynamics. Yung law of thermodynamics is the law on energy. Pag sinabi mong second law, kasi yung energy na yung constant yon at the beginning. Ngayon, the moment you use that energy, every energy goes down. Bumababa. Kaya ang tawag dyan, law of entropy. Naintindihan po natin. Kaya yung second law, no matter what you do, lahat ng bagay, bababa, hindi bubuti. Kaya hindi pwede yung unggoy magiging tao. Posible yung tao maging unggoy. Kasi hindi pwedeng tumaas, pababa. Naintindihan po natin. Tuloy tayo. Kaya pansinin nyo, kahit daw yung speed ng light, bumababa. Yung pong 30 to 35% faster po nung time ni Christ. 2 times faster po in the days of Solomon. 4 times faster in the days of Abraham. 10 million times faster prior to 3000 BC. Bumababa eh. Alam nyo bang sabi ng Bible yan? Ano sabi ng Bible? They, referring the earth and the heavens, will perish, but you, God, remain, and they will all wear out like a garment. Napansin niyo ba yung damit? Lumuluma yan, kahit hindi mo suotin. Luluma at luluma yan. Naintindihan po natin? Kasi yan ang sabi ng Bible eh. Yung Diyos hindi, pero tayo luluma. Katinan niyo po ito. Kilala niyo ito? Sino yan? Kahit anong gandang lalaki niya, si James Bond yan. Ngayon, James Bond. Ang laki na ng tiyan. Kasi bumababa eh. Kahit andito yan, ngayon bababa na yan, bababa. Tingnan niyo yung katabi niyo. Nung bata yan, yung eye bag yan, ayos. Ngayon, ang laki na. Ngayon, anong gagawin? Babatakin. Kaya yung iba, pabatak ng pabatak. Kaya nagka-cleft chin. Ba't nagka-cleft chin? Yung puso napunta rito. Kasi nga, bababa ng bababa yan eh. Kahit anong gawin mo, hindi tataas yan. Tingnan nyo. Ito, nakita niyan? Sino yan? Arnold Schwarzenegger. Tingnan mo naman ang Mr. Universe yan. Pero tingnan nyo, nagbabaan, pati dibdib, bumaba. Nakuha ninyo? Parang tayo rin yan. Pagharap yung sa salamin, ganyan ka, wow, lakas. Pagdating ng panahon, biglang magtataka ka, nakabagsak na sa lupa yung katawan mo. Hindi nyo ba napapansin yun? Kaya yung tao, ganda, casing ng tayo. Mamaya ko din, ganyan ang lakad, parang unggoy. Kaya sabi sa inyo, hindi pwedeng bubuti. Sasama. Tingnan nyo po. Ayan, kita nyo si Richard Gere. Di ba? Ang gandang lalaki, Pero tingnan nyo yung tiyan. Kaya yung mga iba sa inyo, huwag na kayo mag-alala. Bakit nyo makina yung tiyan ko? Bakit? Nagti-3,000 sit-ups na ako, pero ganito pa rin. Law of entropy. Wala kang magawa. Ito yung balat, masin yung naglalaglagan. Yung buhok, yung ibang laglag na lahat eh.
Ako, iniingatan ko pa yan. Sa gabi, hawak ko, Lord, paano mo nang awa? Di ba? Kasi yung kaya ako hindi, nung tinutukso ako ng mga bata, nung tinutukso nila ako, mga pinsan ko, albok, pendong. Sabi ko, ngayon, mas kalbo na sila. Kasi hindi nila alam yung sikreto. Lord, hawak mo na please. Di ba? Lahat bumababa eh. Kasabi ng Lord, by the word of the Lord. Look at the words. By the word. The heavens were made, and by the breath of His mouth, all their host. For He spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Grabe, no? Basta sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinabi ng Diyos, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be in heaven with me. Pag sinabi niya, gagawin niya. Naintindihan? Pero if you reject my Son, you will go to eternal hell. Gagawin niya yon. Basta sinabi niya, gagawin niya. Sabi niya gano'n, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya yung Bible, grabe, sobrang tibay. Pero ilan sa atin ang talaga nagbabasa? I challenge you. Don't just read for the sake of, when pag tinanong kayo, sino nakabasa na ng buong Bible magtataas? Huwag ganun. You read it because you know it is God's word. And if God says it, He will surely settle it. Amen? Kaya alamin natin. You want to be excited in reading the Bible? Don't just read to increase your knowledge. Increase to know God. Because Jesus is on every page. Kaya personally ako, sinusulat ko pa kung ano nababasa ko. Tuwan-tuwa ako, Lord, ang ganda. Sinusulat ko, tapos pinipray ko na mismo. Kaya I challenge you to do the same. You want to get excited? Basahin nyo. Kaya sabi ho ng Bible, tinan nyo, ang Bible po, accurate. Tinan nyo ha, the moon is, sabi ho ng Hindu Hindu writings, yung sacred writings sila, imposible, hindi tatapat sa Bible. Sabi ng Bible, ng Hebrew writings, sabi niya, the moon is 50,000 leagues higher than the sun and shines by its own light. Tama, mali? Hindi scientifically accurate. Sabi niya, the earth is flat, triangular, composed of 7 layers, including honey, sugar, butter, and wine. Grabe, no? And sabi nga nun, and is held by elephants whose tumbling produce earthquake. Ayun daw, ayon sa Hindu writings, yun daw, may mundo hawak ng elepante. Pag gumalaw yung elepante, lindol. Grabe, no? Hindi ka nililindol, nakatulog ka lang. Kasi napaganon siya. Akala niya lindol. Hindi lindol yan. Pero yung Bible, napaka-accurate. Bakit? Kaya sabi ng Bible, pag sabi ng Bible, ito, tingnan niyo, the earth is suspended in space. Until the century, space either was believed to hold up the earth. Sinabi na ng Bible yan. Alam niyo ba yung Job was written in the days of Adam? Yung sa Isaiah, it is He that seated upon the circle. Imagine, sinabi na ng Diyos, yung bilog yung mundo. Ano sabi ng maraming tao noon? Noon pa, flat yan. Grabe, when God says it, it is sure. Amen po? Now, because of our lack of time, ano sabi ng Diyos? Honor God. You want to honor God? Know His words. Listen to Him well. Amen? Pero bakit? Bakit yun ang gusto kong unahin sa buhay ko? Pwede bang iba na lang? Ito, alam niyo kung bakit? Alalahan niyo yung word na win. Win. Okay? Because of that lack of time. Win. Para ma-shortcut natin. Una, when God created you, you were well thought of. And He did it well. Well made. Nasusundan po natin. Well made. Paano tayo nakakatiyak? Tingnan sabi ng Lord. Sabi ng Lord. And then God said, let there be earth, proud virgin. Ano sabi niya? According to its kind. Pinag-isipan ng Diyos lahat. Hindi yan aksidente lamang na parang mula sa isang cell, naging isda, naging kung ano-ano. Ang daming hayop. Isipin nyo, kasadami ng hayop dito sa lupa. Naintindihan? Kaya sabi niya, according to its kind. Everything was planned, thought of. And sabi ng Lord, ito pang napakaganda. God saw the light was good. Sarap. Sabi niya, good. And God called the dry land earth and the gathering of the waters, and God says, and the God saw it, it was good. Puro good. It was good. It was good. Yung vegetable, it was good. And sabi niya, hindi lang yun. Sabi niya, yung light, separating the light from darkness. Sabi niya, Lord, it was good. And sabi niya, isipin niyo, paano hindi naging good yun? Nagpapasalamat ba kayo naggagabi? Sino dito nagpapasalamat naggagabi? Praise God. Bakit? Kung walang gabi, hindi ka na makakatulog. Naunawaan? At ito maganda. Yung kabiguan mo ng kahapon, pwede mong simulan ng bago kasi nakatulog ka na ulit. Yung paggising mo, Lord, pwede magsimula ulit. Pero pag tuloy-tuloy yan, ang hirap ha. Parang puro bigo ka na lang habang buhay.
Naunawaan? Kaya nga may Happy New Year para always new. Meron kang chance to recover. Naunawaan po. Natuloy tayo. And sabi gano'n, si monster, good din. Sabi ni Lord, good. Puro good. At nung nilikha yung tao, ano sabi? And God saw that all that He had made, nung tapos na, it was very good. Pag-isipan ninyo, bakit kaya good? Alam niyo, kapag gumawa ka isang bagay, paano mo sasabi isang bagay na good kung wala ka namang comparison? Naisip niyo ba yan? Paano mo sasabihin, ito, mas mabuti ito kaysa sa kanya? Kapag may comparison, madali. Pero ang buti mo, anong comparison mo? Kung wala naman, siya lang nag-create. Bakit na sinasabi, it was good? Naisip niyo po? Bakit niya sabi, it was good? Alam niyo kung bakit? Nung likhain ng Diyos, lahat ng bagay, pansin niyo, huli niyang nilikha ang tao. He was already thinking about us. Sabi niya, itong light, mabuti ito para sa tao. Itong light na to, mabuti ito. Itong gulay na to, mabuti ito para sa tao. This will be His food. And you know what? When God was creating the world, He was already thinking of you. Pakisabi sa katabi mo, pinag-iisipan ka na niya. Alam niyang pipikit ka sa mga oras na ito. Ulitin ko, pinag-isipan ka ng Diyos, pinag-isipan ako ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Minsan, alam niyo, pagigising tayo sa umaga, parang sinumpa yung araw, mali ka. Tandaan mo, every morning is a good day because God created it. Kaya sabi ng Lord, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Alam niyo kung bakit? Paggising sa umaga, paano ba kayo magising? Minsan, alam niyo, yung tao hindi na excited sa Diyos. Bakit? Paggising mo, naka-alarma. Naka-alarma. Ting! Pero mo, umagang-umaga, alarm ka na. Parang, kaya sabi mo, Lord, 5 minutes pa, please, 5 minutes. Tulog ka na naman, 5 minutes. Kaya buhay mo, alarm na Kawawang-kawawa, samantalang paggising mo at pagdilat mo, kaya ako pag nagigising, ganito ginagawa ko, inuunat ko muna yung katawan ko. Pag unat ko ngayon, para yung dugo ko ba, mag-circulate. Diba? Hindi mo na ako tatayo. Circulate siya. Tapos, ngingiti ako kahit wala nakakakita. Bakit? Para yung emotion ko, positive na kagad. At ang una kong sasabihin, Lord, thank you that this is a good day because you are with me. Di ba, ang sarap nun, sa simula pa lang, alam mo, kasama mo si God. Tingnan mo yung katabi mo. Parang pagod na pagod. Parang magdamag na hindi nakatulog. Tapos dito tinutuloy. Ngayon pagkantahan na, gulat na gulat. Parang yung kanyang mata na, anong kinakanta natin? Kasi wala ka sa sarili mo, no? Di ba? Kaya ang challenge sa'yo ng Diyos, ano ka ba? It is good, it is good. God thought of you. Paano tayo nakakatiwala? Tingnan nyo, yung science, kinukonfirma yan. Yung anthropic principle na tinatawag, yung anthropic principle, ibig sabihin, the earth is designed for man to exist. Kasi pag nagkamali ng konti yan, tapos ka na. Tingnan ninyo may mga anthropic constant. For example, oxygen. Yung oxygen, pag lumagpas sa 21% ng atmosphere yan, let's say 25, patay tayo, masusunog tayo. Magkikreate ng fire. Ngayon, pag bumaba yan, mga 19% ng atmosphere, at to the point of 15, suffocated tayo. Kailangan eksakto. Grabe, no? Kaya mapapansin niyo yung mga astronaut, nakasuot sila ng suit. Bakit? Pag natanggal yan, patay sila kasi yung space is not conducive for us to exist. Kasi kaya kailangan nakasuit tayo kompleto. Samantalang yung buong mundo, dinesign na ng Diyos exactly for us. Grabe, no? At tinamay katabi mo, eksakto. Pati parang yung pagkakaupo niya ngayon, nung nilikha yung upuan na yan, iniisip kayo. Di ba? Pero ang mali lang, hindi naisip yung pagtulog nyo. Dapat pahigayan Kulang. Siguro ang isip, para hindi ka matulog. Kaya lang, ang sarap pagpatong mo pa lang doon sa likod, parang, eksakto ito Di ba? Ang sarap, grabe. Yun dinesign talaga yan. Kaya nga, temptation yan, Lord, tulungan mo makinig kasi talagang eksakto ito. Gano'n, di ba? Pati yan dinesign. Yung atmospheric transparency, alam mo ba yun? Kaya pansinin nyo, nasisira yung mundo, na-open yung ozone layer kasi yung eksakto yan. Nung nilikha ng Diyos yan, eksakto yan. Kaya mahaba ang buhay ng tao noon. Eksakto yan kasi tama yung para yung radiation, hindi tatama sa atin. Ang daming may cancer ngayon kasi nasira na yung area na yun. Ano pa? Yung pong moon-earth gravitational interaction, dapat eksakto yan. Kung hindi, magkakabaha, magkaka-tidal wave, ang daming problema. Tapos hindi lang yan, yung carbon dioxide level, pag tumaas, patay tayo. Pag bumaba, patay yung mga halaman, patay din tayo. Hindi pa yan, yung gravity, alam niyo yung gravity? Yung gravitational force. Isipin niyo 0.3801. Pag bumaba yung gravity by 0.3801,
Wala nang araw. Pag walang araw, patay din tayo. Lahat yun, sukat na sukat. Ang dami niyan. Pati yung centrifugal force ng planetary movements. Yan ay, balanse yan. Sukat na sukat lahat yan. Hindi nag-uumpugan. Hindi lang yan. Yung Jupiter, huwag nating pansinin muna itong mga sinulat ko. Yung Jupiter, ang laki niyan. Alam niyo bang ginagawa niyan? Yung gravity niyan, siyang parang vacuum cleaner sa space para hindi bumagsak sa atin yung mga space material. Kung hindi, patay din tayo. At titiyakin ko, matagal ka ng tulog kung yan nangyari yan. Nakuha? Patay tayo. Napakabuti ng Diyos. Lahat yun inisip ka niya. Kaya kung inaakala mo na pababayaan ka at mamamatay ka sa gutom, nagkakamali ka. Because when God created you, He created everything that you need. You don't need to die in hunger. You just need to trust the God and honor the God, your Creator. Amen? Kaya ito, pag hinawakan mo to, ang tatag ng buhay mo. Bakit? Sino sa atin hindi naka-experience na dahil Christian ka, mapahiya ka sa eskwelahan? Alala ko, ako nag-aaral ako. Bakit? Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko po mag-aral para sa inyo. Tulungan niyo ako. Alam niyo po bang wala akong privilege na katulad ng iba sa inyo na pwede kayo mag-aral at anytime you want? Kami po, kailangan may scholarship para makatapos. Nagtitinda ho ako ng peanut butter at mga papel. Dala-dala ko ho yan sa attache case ko. Kung paano ko hiyain ng aking nung gwardiya pa lang. Ano yan dala mo? Bubuksan ho yung attache case ko. Wala akong libro dahil hindi ako makabili. Ano to? Sabi sa akin, hindi nataas pa sa lahat. Peanut butter. Sabi, bakit may dala ka nito? Paninda ko. Tindahan mo ito eskwelahan na to? Sabi mo naman sa akin gano'n. Tindahan mo ito eskwelahan na to? Hindi. Pero, dala ko yan. Bakit ba? Pagdating ko sa eskwelahan, yung teacher ko, asan ang libro mo? Wala po eh. Ano yung attache case mo? Pagbukas ngayon, ano to, peanut butter? Isipin niyo, mapahiya ka. Tapos sabi ko, Lord, kayo lang po, kung di lang dahil sa inyo, hindi po ako mag-aaral. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ko sa teacher ko? Ma'am, gawa ko po yan. Gusto niyong bumili? Sabi ng teacher, gusto ko yan. Bumili. Naging kliyente ko pa. Kasi isang teacher ko, sabi niya, gusto mo tulungan kita para mabuo mo yung business mo sa pagiging peanut butter? Sabi mo naman sa akin, bakit ang Diyos mabuti? Nung exam, hindi mahirap ang buhay, hindi madali ang buhay namin. Yung exam, kundi lang sa Diyos. Yung talino niya mang magbigay sa'yo para magtinda ka lang ng papel. May magtitinda ka papel. Oh. Exam, bilihan ng papel. Ako nawalan. Uy, wala akong papel, penge! Exam. Ang hirap. Pero dahil alam ko ang Diyos may likha ng langit at lupa, yung minsan inaalala mo yung problema mo, parang wala kang makitang solusyon. Ano ka ba? Ba't hindi ka tumakbo sa Diyos? Bakit? Kasi si God nag-create from nothing. Kaya kahit wala kang nakikita, kaya niyang baguhin. Kung iniisip mo yung asawa mo, wala nang pag-asa, mali ka. Because if God is real in your life, nothing is impossible. Amen? Walang imposible. Yung asawa lang yan eh. Sabi nga ng isang babae, Pastor, paano yung asawa ko ng babae? Gusto ko na siyang magstay lang sa bahay. O pinag-pray namin, na-stroke. Yan, stay na siya sa bahay. Gusto mo? Hindi niya kasi nalinaw ng mabuti eh. I'm telling you this. Kahit tao, sometimes we don't know. Kasi we cannot control the minds of men. Tama? But God can. Because He created us. The people of God, you're so blessed. Why? Because when God designed you, He thought of you. Grabe. Kaya nga, ang bait ng Diyos, nung tayo tinawag niya ulit sa Kanya, isipin ninyo, God has given us the privilege once again to be with Him and understand things through Him. Siya nang tumutulong sa atin. Kaya sa halip na ma-discourage ka, andyan ang Diyos. Naalala ko, nung magpastor ako, maniwala kasi hindi, mula sa bahay namin sa Marikina, mag-a-attend ako ng meeting because I'm hungry to know God. Maglalakad ako hanggang doon sa Quezon Avenue, sa may Pantrangco, hanggang Marikina, Concepcion. Nag-bike ako. Naghiram ako ng bike para lang sa susunod na mga meeting. Nasira. Mula dyan sa Timog, buhat ko na yung bike. Sabi ko, Lord, ba't mo ako pinapahirapan? Sabi na, magtiwala ka sa akin. Paglipas ng ilang panahon, pinadala niya ako sa hala-hala. Yung sapatos ko tumatawa. Naglalakad kami, tawa ng tawa. Tapos sabi sa akin, pupunta ko, wala akong pamasahe. Isipin niyo, walang pamasahe, magmi-ministeryo. But the God of the Creator, the God who created the heavens and the earth is real. Sabi ko, Lord, I will walk from Quezon Avenue to Hala-Hala Rizal. I will walk because I believe in you.
Alam nyo, pagpunta ko doon, meron akong konting piso, bibili lang ako ng banana Q. Biglang may bata sa niya, Pastor Bong! Oh, bakit? Sama daw ako sa iyo, papuntang Hala-Hala. Natawa ako sa puso ko, sabi ko, naglalakad na ako, may kasama pa. At least may kausap. O, alika, sabi niya. At sabi ng mama ko, ako daw magbayad ng pamasahe mo. Ay, dalian mo. God is able. Why? He is the creator of the heavens and the earth. So, wag ka lang basta, ito mabuhay ka. Alam, wag mo lang malaman na siya nag-create. Malarnasan mong siyang nag-create hanggang ngayon. Amen? Walang imposible sa Diyos. Kasi sabi ng Lord, for thus says the Lord, He who created the heavens. He is the God who formed the earth and made it. He established it and did not create it a waste place, but formed it to be inhabited. I am the Lord. There is no one. Kapatid, God designed this world for you. Gusto mo malaman kung anong pamumuhay mo? Understand what is in that world. Understand. Learn from God. Meron nga isa nagpe-pray, hindi niya alam gagawin niya. Naisip niya sa Bible, sabi niya, may tar dito. Pinuntahan niya, may oil. Inaalam niya lang eh. Alamin mo lang yung paraan ng Diyos. Marami sa atin, God created a business out of nothing. Bakit? Kasi tinulungan ka ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos mahal ka, pasimula't simula pa. Naintindihan po? Isipin mo, iniisip ka. Ngayon, tingnan niyo po, napakaganda. Pati yung pag-aasawa. Yung iba sa inyo, wala na, ayoko na, wala nagkakagusto sa akin. Relax ka lang. Malay mo gusto ng Diyos pag isa ka dahil gusto niya ma-inlove ka lang sa Kanya. Paano kung talagang hindi ko na kaya? Walang imposible sa Diyos. Pwede kanyang bigyan ng asawa. Tingnan niyo sabi ng Lord, it is not good for a man to be alone. And that He created a woman. Isipin niyo kung si Adan nag-iisip ng kanyang pangailangan. Naku, paglabas ng unang unggoy, sabi niya, nakatayo yun Yayakapin niya na eh. Pero hindi, si God ang nag-isip. It's not good for a man. Kasi sabi niya, paglabas ng babae, sabi niya, the bones of my bones, flesh of my flesh. Ano ibig sabihin nun? Yan ang eksaktong kapareho ko. Kasi yung unggoy, ang balbon. Di ba? Ang baho ng hininga. Ito totoo. Sabi niya, angkop sa akin. Yun ang ibig sabihin, tumatalong-talong pa. Kaya huwag kang magmadali. Kung gusto ka ng Diyos mag-asawa, bibigyan ka ng asawa. Kung hindi naman, praise God. Wala ka ng sakit ng ulo ng mga may asawa. He is your creator. Remember this, He always thinks of you. God is always thinking of you. He is always thinking of me. He is always thinking of us. Okay po ba? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained, what is man that you take thought of him? No, and the Son of Man that you care for him. Ano kami, Lord? Minsan ang yayabang na natin masyado. Nakakalimutan natin, ang laki ng kalawakan para tayo isipin pa ng Diyos. Pero alam nyo, inisip tayo ng Diyos. And sabi niya, yet you have made Him a little lower than God. You crown Him with glory and majesty. You make Him to rule over the works of your hands. You have put all things under His feet, all sheep and oxen, and also the beast of the field. Di ba tama? Isipin niyo yung baboy, parang walang karapatan, kakatayin lang para kainin natin. Tuwan-tuwa tayo, kala natin yung baboy nakangiti nung nakalitsyon siya. Paano kang ngingiti? Nilagyan ka naman sana sa loob. Pero alam nyo, sabi ng Lord, naisip lagi, Lord, salamat You created this pig para lang mabusog din kami. Yung manok, yung lechon manok, isipan nyo lang. Para yung manok mamatay para sa'yo. Grabe naman yun. Inisip ka ng Diyos. Amen? Inisip tayo ng Diyos. Kaya kung inaakala mo na napakahirap ang buhay mo, alam mo, hindi mo nakalimutan mong gawin? Lumapit sa Panginoon. Alam mo, nakalimutan mong gawin? Magtiwala sa Diyos na manlilikha. Bakit hindi mo bumalik doon? Ba't di ka doon dumaan? Lord, kung totoo yung sinasabi ng mamang to, at ayon sa salita ng Diyos, gusto ko po lumapit sa iyo. Remember this, you are well made. He thought of you. Sabi ng Bible, the birds of the heavens, the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Friends, honor God. Honor God. Wala kang talo. Ako, na-amaze ako dito. Nakakita na ko ng cricket? Cricket? Alam mo yung cricket na to, amazing. Pag pinanood mo daw, pinakinggan mo yung tunog niyan, ganyan. Pag yung 15 chirps niyan, 15 chirps pakinggan mo. Tapos, bilangin mo kung ilan. Sa 15, yung 15 yan, idagdag mo yung 37. Yun na yung temperature in Fahrenheit.
Everything was created for us. Sabi ng Lord, gusto mo malaman tungkol sa buhay? Panoorin mo yung langgam. Yung langgam, sabi niya, yan ang masipag. Walang pinuno, nagtatrabaho. Maraming tao, ganyan. Pag nandiyan yung pinuno, tatrabaho. Pag talikod, sinisiraan yung pinuno. Ano ka ba? Kayahin mo daw yung langgam. Isipin mo, gusto mo makita paano lumipad ng maayos? Tingnan mo yung mga agila, sabi niya, hindi sila, they never weary. Bakit? They know how to fly and trust the wind of God. Tinuturuan din tayo ng Diyos mag-relax. Kaya sabi ng Bible, iba sa atin, puyat lagi. Sabi niya, it's not good for a man to wake up early and sleep late at night, for God gives to His beloved even in their sleep. Amen? Hindi dito sa panahon na ito, ha? Ang sleeping, mamayang gabi. But the challenge is this. Do you know your Creator? Are you honoring Him by trusting Him, by understanding that you are so special to Him? Now, next. We are created in God's image. Bilisan na natin, God's image. What does it mean, God's image? Ito po amazing naman. Let us make man in our image. Look at the words, let us. No, he's not talking about angels. He's talking with God, the triune God, the Elohim. Yung sinasabi ni Pastor Peter, in plural form, Elohim. Let us make man in our image and according to our likeness. Ano yung image na ito? Tignan nyo, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So sabi nga nun, anong ibig sabihin yan? Sabi niya, let us make man. Then He created them, male and female, in according to His image. Tingnan niyo yung, dito palang pinapakita na yung Trinity. Naintindihan? Kasi yung word na us, yung plural sa Hebrew, pag singular, isa. Pag dalawa na, dual ang gamit na grammar, dual. At pag tatlo, saka lang nagpo-plural. Pero itong amazing dito, plural pero singular lagi yung verb. Para sabihin lang sa atin, 3 in 1. Naunawaan? Ang sabi niya, in our image. Yung image na to has nothing to do with the physical. Hindi sa physical yan. Kasi bakit? He created them, male and female. Kung physical yan, ano yan? Babae o lalaki? Hindi pa pwede, tama? Naunawaan po? Okay. Nasusundan? Sabi niya, hindi, sabi niya, no, ano yan? Yung image of being creative. Image, yung ibig sabihin, something unseen. Kaya ito po yan. Something na hindi makita. Yung image, something na hindi yung lang panlabas, kundi yung isip, the ability to imagine, the ability to create, the ability to think, the ability to choose. Yan ang binigay sa atin ng Diyos. Naunawaan? Now, ang sabi nila, galing daw tayo sa, ganito daw ang ating stages. Galing daw sa unggoy. Payag ba kayo? Kung payag kayo, yung unggoy hindi. Sabi ng unggoy, ano ka, si Swerte? Ang gulo-gulo nyo, away kayo ng away. Di ba? Eto, alam nyo ba nakakalungat? Kilala nyo itong si Jabaman? Ay nako, nung inaral itong si Jabaman, ito po ang napagtanto nila. Babasahin ko lang sa inyo para mabilis. Sorry kasi masyadong ano po. Ito po ang sabi. Alam nyo po bang itong Jabaman na ito ay natagpuan ni Edward Dubois. Eugene Dubois is a Dutchman. Alam niyo ba nang ginawa to? He found a leg bone, a skull cap, a jaw fragment, and 3 teeth. Can you imagine? Yun ang nakita niya. And that's what he concocted, Javaman. And alam niyo po ba, nung inaral, interesting, some of the teeth were old and some are young. Bakit ganon? May lumang ngipin, may bagong ngipin. Nung pinag-aralan ng mabuti, yan po ay galing sa talagang buto ng unggoy. Yung gibbon, babae at lalaki. Now, ito naman pong Piltdown man. Ewan ko kung narinig nyo na rin ito. Itong Piltdown man, isipin niyo ito po, nung una nilabas ito. As in, pinagmamalaki nila, wow, this is a discovery. Ito yung missing link noong 1912. And alam niyo po ba, noong 1953, natagpuan, ito po ay kalokohan lamang. Bakit? Sinadya lang nila para magmukhang luma. Ginawa nila ng asin, ganyan. Lahat nung pinag-aralan ng later years, katulad ng Jabaman, 30 years bago natagpo ang hindi siya totoo. Kasi bakit? Ayaw nila ipakita yung mga buto para examinin. Hindi lang yan. Pansin niyo po ito pa po. Yan, nakita niyo yung Nebraska man? Grabe yan. Yung Nebraska man, inimagine na, ang nakita lang sa Nebraska noon, isang ngipin. Paano ka makakabuo ng unggoy sa isang ngipin? Kaya binuo nila yan para maisip ng tao. Yung pala yung ngipin na yan, nung inaral nila, dahil ayaw lang ipakita
galing sa baboy. Isipin ninyo, yung peking man. Itong peking man na to, peke yan. Bakit peke yan? Alam niyo ba nung inaral nila yan, yan daw buto na yan, nagtaka sila, bakit daw may tools na katabi? Kasi daming buto may tools. At mayroong basag dito sa likod, may basag. Sabi niya, ito yung kauna-unahang unggoy. Sabi niya, ito yun. Million years ago, sila yung nakaunang-unang gumamit ng tools. Yun ang sabi. Na hindi lang naisip na dahil may mga buto rin ng tao doon na nadiskubre. Yung gamit na yun, yung tools na yun, hindi lang naisip na ginamit yun laban sa unggoy. Kaya yung nakita nila, unggoy talaga. Kasi doon sa lugar na yan, nung kinuha na niyang peking man na yan yung lugar, kinakain yung utak ng unggoy. Kasi yung karne ng unggoy matigas. Sino nakakain ng unggoy dito? Matigas. Ngayon, yung utak ang kinakain. Sino nakapanood sa inyo Indiana Jones? Yan ba napanood yung Indiana Jones? Yung sa inyo, hindi kayo nakapanood? Yan, nakapanood. Di ba, yung Temple of Doom, kinakain yung utak, parang dessert. Yun. Kaya nung napag-alaman nila, inaral nila ulit, hindi pala totoo. Alam niyo, kakalungkot. Lahat ng kalang discovery, walang naging katotohanan. At ito pa yung kahuli-hulihan. Ito po, si Lucy. Sabi niya, itong si Lucy na yan, natagpuan sa Ethiopia ni Donald Johansson in 1974. It was dated being 3 million years old. Alam niyo po ba, nung inaral ito, dahil hindi ho pinapayagang aralin the scientists were not allowed to examine Lucy's bones up until 1982. When they finally did, guess what they found? They found out that you could not really tell the difference between Lucy and a rainforest chimpanzee that you might find in San Diego Zoo. Isipin nyo, itong lahat na to, nasa libro to. Ng mga estudyante, inaral namin to. Nakita namin to sa libro, naniwala kami. Tapos tinignan ko pa yung mukha ko sa salamin, medyo may katotohanan. Kaya sabi ko, totoo to. Pero alam nyo, buti na lang may Bible. Nagsabi ng Diyos, kaya alam nyo, reklamo ko dati sa ilong, may ilong na lapad na ganyan, parang unggoy yan Sabi ko, Lord, ba't ganon? Anong sagot ng Diyos sa akin? You are fearfully and wonderfully made. Ha? Paano ibig sabihin? Parang may bubulong sa tenga ko. Hindi ka ba nagpapasalamat? Hindi baliktad ang ilong mo? Kung baliktad dyan, konting ambon, lunod. Ang intindihan nyo na? Kaya ipagpasalamat kayo yung mga ilong na yan. Di baling hindi matangos, basta nakakahinga ng magaan. Amen? Now, so, tuloy tayo. Dahil sa lack of time. So God is expecting us that because we are created in God's image, we have personality, we can enjoy sexuality, morality, spirituality. Meron tayo niyan. And of course, lastly, itong napakaganda. Sabi ng Lord, we were created with no nonsense responsibility. Friends, meron kang dahilan why you exist. It is not just for you to survive, but for you to live. Really live. Pakisabi sa katabi mo, kamusta ka? Are you really living? Ibig sabihin, are you really excited in life? Tingnan niyo ng katabi niyo. Excited ka pa ba? Ito, naghihintay na lang ng kamatayan. Ganun ba buhay mo? Wag. Sabi ng Lord mo, God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth. Alam niyo bakit? God wants us all to fill the earth with His image. Kasi we are created in the image of God. Sabi niya, fill the earth. I want the whole earth to be filled with His image. And sabi niya, with my image. And sabi niya, rule the earth. Can you imagine? God has given us the privilege to rule the earth. And sabi niya, and then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, and it shall be food for you. Sinabi na ng Lord, maliwanag. Now, and to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that moves on the earth, which has life, I have given every green plant for food. And it was so. Friends, look at this. Sabi ng Bible, have you noticed? Because of sin, all lies is talagang working in this world. Tama? Tama ba? Hello? Now, look at this. Have you really seen your life as fruitful as you wanted it to become? Ano sabi ng Diyos? Because of sin, death came in. And because of death, minsan yung buhay natin parang walang kabunga-bunga. With all the hard works, sometimes we end up frustrated. Kaya sabi ng Diyos, when Jesus Christ came here on earth, para ibalik tayo sa realidad, sa totoo nating design, ang sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit
and that your fruit should remain, and that whatever you ask in my Father, in my name, sabi niya, He may give you. Friends, yung fruitfulness mo is entirely dependent on the reality of Jesus in your life. Okay po ba yan? Alam niyo po, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon Diyos, aminin ko sa inyo, I tried my best to be good. I tried my best to earn. But it ended up with frustration. Bakit? Kasi, hindi yung bungang may eternal value. Kaya ho yung kantang Carry On, He gave my life a sense of worth. Yun po ang gusto ng Diyos. Now, look at this. Paano mo gagawin yan? If you want to honor God, here's the step. That all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Very truly I say to you, whoever hears my word, look at the words, and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged and has crossed over from death to life. Now, ito ang napakaganda. Because you understand that God is in control and created you. Ang sabi ng Lord, lahat na nangyari sa ngayon, for good. Amen? Lahat na nangyari sa iyo, it's for good, for your own good. And that is if you belong to Jesus. Ha? Sabi ng Bible, we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Amen po? Isipin niyo, wala na aksidente, wala lahat ng bagay nangyari para sa ikabubuti mo. Mula sa simula pa, yan ang gusto ng Diyos mangyari sa iyo. And sabi niya, ano yan? For those who He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, that He would be the firstborn among many brethren. Ito yung buhay natin. Now let me end. Sabi ng Lord, di ba naalala niyo, be fruitful and multiply? Hindi na natin magawa yan because of sin. But when Jesus Christ came back, and God saved us, and made us like Jesus, ano sabi niya? Go therefore and make disciples of all nations. Bakit? I want you to bring back once again these people to their original design. Naintindihan po? Naintindihan po natin? Kayo at ako, yan ho ating buhay. And if you claim to be a Christian, and yet you are not bringing these people back, as in you are not going and making disciples of all nations, then you have not really seen and understood what it means to be a real Christian, honoring our Creator. Let me end with this. Kilala niyo ito? Naalala niyo? Alam niyo po, sabi ho ni Woody kay Buzz Lightyear, you are a toy. Tama? Ang intindi ni Buzz Lightyear, he is a space ranger. At nung na-realize po niyan, when he tried to fly, nung nandun po sila nung nakuha sila ng isang crewel sa toy, sabi ho ni Buzz Lightyear, I am Space Ranger. Tumalon ho, bumagsak, nabali ho yung kanyang kamay. Ang sabi niya, tama ka, I am just a toy. I am useless, I am worthless because I could not fly, I cannot do the work of a Space Ranger. Alam niyo, minsan yung value natin, akala natin is based on what we accomplish in life. Hindi ho. At alam niyo nangyari? Nung nandun na siya, lugmok na lugmok, waiting for his destruction, nakita niya sa paa niya yung pangalan pong Andy. At yun yung batang may-ari sa kanya. And sabi ho ni Woody sa kanya, una pa man, sabi niya, you need to understand this. You are valuable because you belong to Andy. Kapatid, if the image of God is in you, every time you sit down, every time you think, always remember this, that the imprint of the name of Jesus is on you. And reminding you hopefully that you belong to Jesus. And if you belong to Jesus, your life is indeed valuable. I don't care how rich you are. I don't care if Jesus Christ is not in you. The imprint of Jesus is not in you. Your life will surely will end to nothing, to uselessness. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Habang lahat tayo nakapikit at nakayuko, mga kapatid, kung ano man problema ang pinagdadaanan mo, ano man ang nararanasan mo sa buhay, o ano mang bisyo na humakapit sa iyo, remember this, God created out of nothing. And He is indeed powerful
By His Word, He can heal you. By His Word, He can make you different. By His Word. But the question is this, are you willing to take His Word seriously and honor Him as your Creator? Ang tanong mo, talaga bang binibigay mo yung buhay mo sa Kanya? Are you honest and say, Lord, I want to honor you? Kapatid, your worth is not dependent of what you will achieve in life or what you have achieved in life. Your worth is dependent entirely on who owns you. That's the imprint of Jesus in you. And that God can honestly say, you're mine. And because you're mine, you are called to honor my Son, Jesus. For He honors my Son, Jesus, honors me. Thank you, Jesus. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, kapatid, alam kong sa puso mo you want to honor God. But the way to honor God is this. Accept Jesus as your Lord and your Savior. And the promise of God of honoring your Creator is this. You will be transferred from death to life, and God will bring back the life that He originally created you with. And that is through His Son, Jesus Christ. Habang tayong lahat nakayuko at nakapikit, pwede kang lumapit sa Kanya, sabihin, Panginoong Hesus, salamat po na you came to save me. You came to allow me to experience once again the very original design that you had when you created me. So Lord, I submit my life to you, and thank you for dying on the cross for me. And thank you that you are willing to give back life to me to become fruitful, the fruit that will remain for eternity. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for me, to bring me back to your Father and to be like you, the firstborn Son among many brethren. And Lord Jesus, I give my life to you. Be my Lord and be my Savior. And Father God, for the rest of us, I pray that every one of us will leave this place, Father God, acknowledging that nothing is impossible with you, for you are our Creator. That, Father God, no matter what comes our way, we will always end up victorious. For we know, Lord God, that we were thought of, we were well made, and Father in heaven, we thank you that we are created in your image and that we are here with no nonsense responsibility. That our lives are important because of Jesus. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. What an amazing God we have. Let's all stand up as we worship our awesome Creator. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word is said and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it and I believe it, and that settles it for me. God said it and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it. Now how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Let's continue worshiping our God. Come on, all creation, sing out. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ our Son. All creation gives you praise. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God. You alone are God who reigns. Sing it out. For eternity,
sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Come on, all the earth, sing out.